Hello po, magandang umaga po sa ating lahat. Happy Lord's Day po sa ating lahat. Di po ako magpapakanta. Magandang umaga po sa ating lahat. Good morning po sa ating mga bisita po, yung mga bagong mukha po na ating kasama ngayon. Good morning din po sa ating mga kasamang nanonood sa online po. Magandang umaga po sa ating lahat. So, napakagandang makita po na marami po tayong kasama na baguhang mukha po. Ngayon lang po nating makasama po. So, to start our service po, ito po ang talata na to ay isa sa talatang nangusap po sa akin this week po. So, hayaan niyo pong i-share ko po sa inyo po. Ito po ay makikita sa Isaiah 40:29. Sabi po dito, Isaiah 40:29, He gives strength to the weary and increases the power of the weak. Sa Tagalog naman po, ang nasasabi po, siya ay nagbibigay ng lakas sa mahina at ang walang kapangyarihan ay pinananagana niya ng kalakasan. Amen po ba mga kapatid? So, sino po dito yung pagod? Ay, walang pagod. Lahat po tayo ay hindi pagod. Sino po dito yung pagod mag-isip ng lulutuin everyday? Sino po yung pagod dito mag-commute? Sino po yung pagod dito sa paulit-ulit na pagtaas ng gasolina? Pagod sa utos ng boss na hindi mo nasakop yung utos, ginagawa mo pa din. Sino po yung pagod? Wala po talagang pagod. Amen, walang pagod. So, normal naman po sa atin bilang tao na makaramdam ng pagod. Tama po ba? Bilang tao po, talagang accepted naman po na nakakaramdam tayo ng pagod. So, sabi po dito sa talata, siya po ang nagbibigay ng lakas, or sa English po ay, He gives strength to the weary and increases the power. Ano po ang ibig sabihin ng power? Ang power po, ang ibig sabihin po nito ay strength or ability and capacity to continue. Ang kalakasan po na to or yung strength na sinasabi sa talata na to, ito po ay ang kalakasang nagmumula sa ating Panginoon. Tama po ba? Minsan naiisip natin, kaya ko pa ba? Parang sunod-sunod yung problema, sunod-sunod yung bayarin, pero at the end of the day, natataguyod naman po natin. Tama po ba? Dahil po ito sa kalakasang binibigay po sa atin ng Panginoon. Okay po, welcome po natin yung mga bagong dating po. Sige po, you can find your seats po. And then, sabi nga po sa kanta, di ba, parang, when I am weak, you make me strong. Tama po ba? So, minsan parang ikaw mismo sa sarili mo, namamangha ka, paano mo kinakaya yung mga bagay na nangyayari sa buhay mo? Sunod-sunod na problema. Pero naniniwala ako na ang kalakasan ng Panginoon ang nagbibigay sa atin to pursue or para magpatuloy po sa buhay po natin. Amen po ba? So sa oras na to, hayaan niyo po na ang Diyos ang magbigay sa atin ng kalakasan. Sino po dito yung may cellphone? Laptop? Ano po yung ginagawa natin sa laptop pag low-bat or patay na? China-charge po, di ba? So bakit po natin china-charge? Para magka-power. So ngayong araw na to or ngayong oras na to, hayaan po natin na tayo ay mag-charge or kumuha ng lakas sa Panginoon para magpatuloy pa sa buhay natin. Amen po ba? So, sa oras na to tayo po ay sandaling pumikit at damhin natin yung salita ng Panginoon. Tayo po ay sumandali tumayo para po tayo manalangin. Hallelujah, Father God. Panginoon, maraming salamat, Lord, sa oras na to, Lord. Salamat, O Lord, sa panahon na binigay mo sa amin para makasamba sa iyong bahay dalanginan, Panginoon, Lord. Salamat, Panginoon, Lord, dahil alam namin, Panginoon, na buhay ka, Panginoon, na tumutugon sa aming mga dalangin, Panginoon. Salamat, Panginoon, dahil may ama kami na maaari naming lapitan sa oras ng kami namumblema, Panginoon, Lord, sa oras ng kami nanghihina, Panginoon, Lord. Salamat, Panginoon, Lord, dahil ikaw, Panginoon, ang Panginoon na tapat sa aming mga buhay, Panginoon, Lord.
Salamat, Panginoon Lord, dahil alam namin, Lord, na lahat ng bagay na nangyayari ay naayon sa iyong kalooban, Panginoon Lord. Dalangin namin, Lord, sa aming pananambahan, Panginoon Lord. Patuloy kang kumilos, Panginoon Lord. Patuloy kang mangusap sa buhay at sa puso ng bawat isa, Lord. Dalangin namin, Lord, na ang Holy Spirit mo ang kumausap at kumatagpo sa buhay ng bawat isa, Panginoon Lord. Dalangin din po namin, Panginoon Lord, yung mga bisita namin ngayon, Lord. Continue, Father God, to touch their hearts, Panginoon Lord. Ikaw mangusap sa kanila, Panginoon Lord. Alam po namin, Panginoon Lord, na hindi po aksidente ang pagpunta nila dito, Panginoon Lord. Dalangin namin, Lord, na kumilos ka sa kanilang mga buhay, Panginoon Lord. Kumilos ka sa aming mga buhay, Panginoon. And dalangin din po namin, Lord, yung magsasalita ngayon ng magdadala ng mensahe sa iyong harapan, Panginoon Lord. Dalangin namin, Lord, na i-anoint mo ang kanyang mga labi, Lord, na itago mo siya, Panginoon Lord, sa iyong Espiritu, Panginoon Lord, na nang sa kanyang pagsasalita ay ikaw ang makita, Panginoon Lord. And dalangin namin, Lord, ang kabuuan ng gawain ngayon, Lord. Ikaw ang patuloy na kumilos, Lord. Saturate this place, Panginoon Lord, ng iyong banal na Espiritu, Panginoon Lord. Sa iyo po namin, Lord, pinagkakatiwala ang lahat, Panginoon Lord. Maraming salamat, Lord. Sa iyo po namin, Lord, binabalik ang lahat ng papuri, ang lahat ng pasasalamat sa matamis sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Magandang umaga po mga kapatid. And morning po. Siguro po maaari po muna kayong makaupo ng panandalian. Hayaan niyo pong basahin ko po sa inyo ang talata na ito. Sabi po sa 1 Corinthians chapter 15 verse 57. Sabi po dito, "But thanks be to God who gives us the victory through our Lord Jesus Christ." Sa Tagalog po, ang sabi po, magpasalamat tayo sa Diyos sapagkat tayo binibigyan niya ng tagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. E yung tagumpay po na binanggit dito sa mga talata na ito po yung tagumpay na ating Panginoong Hesukristo sa krus ng Kalbaryo. Sa krus ng Kalbaryo kung saan sinakripisyo niya yung buhay niya para sa ating mga makasalanan. And itong tagumpay po na ito, hindi po ito nakasalalay sa atin. Ito lamang po ay nakasalalay sa ating Panginoong Hesukristo. Ito ay lamang po sa pamamagitan lamang ng ating Panginoon. For He alone, for Christ alone can conquer death, can conquer sin and death. And now, we can live victoriously dahil dito sa finished work ng ating Panginoong Hesukristo. And now, our Lord Jesus Christ is giving us the power, is sustaining us to overcome what lies ahead, what tries to defeat us, mga kapatid. Pero hindi po ibig sabihin ito that we can live victoriously. Hindi po ibig sabihin ito na hindi na tayo maghihirap. Hindi na tayo makakaramdam ng pagod. We'll still face all those things. Pero understand, brothers and sisters, that we should press on. That our labor would not be in vain. Katulad po ng sinabi ni Apostol Pablo sa susunod na verse. Sabi po sa verse 58, "Therefore, my beloved brothers, be steadfast, immovable, always abounding in the work of the Lord, knowing that in the Lord your labor is not in vain." Apostle Paul is charging us to be steadfast. Press on, for our labors are not in vain, will not be in vain. And in this, mga kapatid, we can rejoice. We can rejoice in this truth, and we can live victoriously in this truth. So this morning, may I invite everyone to please rise. And this morning, we will worship the Lord. We'll give Him the praise, the honor that He deserves. Sama-sama po nating awitan, sambahin ang ating Panginoong Jesus. Kaya po ba nating palakpakan ang ating Panginoon? Let's worship Him. I heard an old story. I heard an old story. How a Savior came from glory. How He gave
gave his life on Calvary to save a wretch like me. I heard about his groaning, of his precious blood's atonement. Then I repented of my sin and won the victory. Oh, victory in Jesus, my Savior forever. He sought me and bought me with his redeeming blood. He loved me ere I knew him, and all my love is to him. Plunged me to victory beneath the cleansing flood. I heard about his healing. I heard about his healing, of his cleansing power revealing, how he made the lame to walk again and caused the blind to see. And then I cried to you, Jesus, come and heal my broken spirit. And somehow Jesus came and brought to me the victory. Oh, victory! Oh, victory in Jesus, my Savior forever. He sought me and bought me with his redeeming blood. He loved me ere I knew him, and all my love is to him. Plunged me to victory beneath the cleansing flood. I heard about a mansion. I heard about a mansion he has built for me in glory. And heard about the streets of gold beyond the crystal sea. And about the angels singing and the old redemption story. And some sweet day I'll sing up there the songs of victory. Oh, victory! Oh, victory in Jesus, my Savior forever. He sought me and bought me with his redeeming blood. He loved me ere I knew him, and all my love is to him. He plunged me to victory beneath the cleansing flood. Victory! Oh, victory in Jesus, my Savior forever. Taught me and bought me with his redeeming blood. He loved me ere I knew him, and all my love is to him. He plunged me to victory beneath the cleansing flood. Beneath the cleansing flood, beneath the cleansing flood. Ikaw, Diyos, sambahin ka, Jesus. I'm gonna continue to worship the Lord. If tuloy nga po ng tanong kanina nating presider, napapagod ka, if you're tired, come to Jesus. For He is our hope. Our hope. Sabi po sa kanta na awitin natin, He calms the troubled soul. He sends the waves that bring us nigh. He's our hope in this life and after this life. What is our hope? What is our hope in life and death? Christ alone, Christ alone. What is our only confidence? That our souls to Him belong, who holds our days
hands. What comes apart from His commands, and what will keep us to the end? The love of Christ in which we stand. Mari po ba natin awitin yung verse na yan? What is our hope in life and death? Christ alone, Christ alone. What is our only confidence? That our souls to Him belong, who holds our days within His hands. What comes apart from His commands, and what will keep us to the end? The love of Christ in which we stand. Oh, sing hallelujah, our hope springs eternal. Oh, sing hallelujah, now and ever we confess, Christ our hope in life and death. What truth can calm? What truth can calm the troubled soul? God is good, God is good. Where is His grace and goodness known? In our great Redeemer's blood, who holds our faith when fears arise, who stands above the stormy trial, who sends the waves that bring us nigh unto the shore, the rock of Christ. Oh, sing hallelujah, our hope springs eternal. Oh, sing hallelujah, now and ever we confess, Christ our hope in life and death. Unto the grave, what shall we sing? Christ He lives, Christ He lives, and what we were will heaven bring. Everlasting life with Him, there we will rise to meet the Lord, and sin and death will be destroyed, and we will feast in endless joy when Christ is ours forevermore. Oh, sing hallelujah, our hope springs eternal. Oh, sing hallelujah, now and ever we confess, Christ our hope in life and death. Oh, sing hallelujah, our hope springs eternal. Oh, sing hallelujah, now and ever we confess, Christ our hope in life and death. Oh, sing hallelujah,
now and ever we confess. Christ our hope and life and death. Now and ever we confess. Christ our hope and life and death. Yes, Lord. Ikaw lang ang aming pag-asa. Sing all praise. And all praise to the Lord Most High. And all praise to the one who saved my life. All praise to Jesus Christ, High King of heaven, High King forever. All praise. No praise to the Lord Most High. No praise to the one who saved my life. Oh, praise to Jesus Christ, High King of heaven, my King forever. Pupuri sa kataas-taas na. Pupuri sa tindaga-pagligtas. Puri ka, Jesus, ang Hari ng langit, Hari ng buhay ko. Pupuri sa kataas-taasan. Pupuri sa tindaga-pagligtas. Purihin ka, Jesus, ang Hari ng langit, Hari ng buhay ko. Ibinigay mo ang buhay mo, ibinigay doon sa krus. Tawad na iyong abag at tiyan. Ikaw ang kayaman. Ikaw ang kayamanan ko. Ang tanging dahilan ng buhay ko. Sa Diyos na karapat-dapat, buhay ko'y iaalay. Papuri. Papuri sa kataas-taasan. Papuri sa tindaga-pagligtas. Purihin ka, Jesus, ang Hari ng langit, Hari ng buhay ko. Hari ng buhay ko. Ang pintuan ng puso ko'y iyong binuksan. Dahil hawak mo ang susi sa walang hanggan. Pagkat ika'y namatay at nabuhay muli. Papuri sa kataas-taasan. Papuri sa tindaga-pagligtas. Purihin ka, Jesus, ang Hari ng langit, Hari ng buhay ko. Papuri sa kataas-taasan. Papuri sa tindaga-pagligtas. Purihin ka, Jesus, ang Hari ng langit, Hari ng buhay ko.
Lahat ng papuri sa iyo naman, ang buhay ko sa iyo. Lahat ng papuri sa iyo naman, ang buhay ko sa iyo. Lahat ng papuri sa iyo lamang, ang buhay ko sa iyo. Papuri sa kataas-taasan, papuri sa ating tagapagligtas, puri ka, Jesus, ang hari ng langit, hari ng buhay ko. Papuri sa kataas-taasan, papuri sa ating tagapagligtas, purihin ka, Jesus, ang hari ng langit. Lahat ng papuri sa iyo lamang, ang buhay ko sa iyo. Lahat ng papuri sa iyo lamang, ang buhay ko sa iyo. Lahat ng papuri sa iyo lamang, ang buhay ko sa iyo. Lahat ng papuri sa iyo lamang, ang buhay ko sa iyo. Lahat ng papuri sa iyo lamang, Panginoong papuri sa kataas-taasan, papuri sa ating tagapagligtas, purihin ka, Jesus, ang hari ng langit, hari ng buhay ko. Papuri sa kataas-taasan, papuri sa ating tagapagligtas, purihin ka, Jesus, hari ng langit, hari ng buhay ko. Purihin ka, O Diyos, sambahin ka. Ito ang aming papuri at pagsamba sa iyo, Panginoon. We love you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Pwede ba natin minsan papalakpakan natin ang Panginoon? Come on. Hallelujah. We praise you, Lord. Come on. Malakas na palakpak para sa Diyos na mabuti. Woo! Purihin ka, Panginoon. Hallelujah. Salamat, Panginoon, sa pag-ibig mo sa amin lahat. Come on. Sige pa, palakpakan natin ang mabuting Diyos. Alam niyo po, itong araw na ito, hindi lang basta ordinary Sunday, but this Sunday, ang sabi po ng Bible sa Psalm 100, pumasok daw po tayo sa templo ng may pagpapasalamat at pagpupuri. Alam ko, from Monday hanggang kanina, pwedeng we experience trouble, challenges, pero once we enter into the presence of God, merong kagalakan, may kapayapaan. Amen po ba? At alam niyo po, isa sa mga dahilan bakit tayo nandito, hindi po para sa ating mga sarili, kundi para sa ating Panginoon. Ang sabi po ng Bible, sambahin ninyo ng may kagalakan. Pwede bang tingnan niyo mga katabi niyo, nakangiti ba yan? Yan, may ngiti pa sa labi ang mga yan. Praise God. Yan.
ngumiti ng may kagalakan. Pansinin niyo po, lumapit kayo sa Kanya na umaawit sa tuwa. Alam niyo po, every time we sing songs of praises, pwedeng first time niyo po marinig itong mga awit na ito, pero alam niyo po, it brings joy first to our King, second to our fellowship here in this world, in this place. Masayang masaya po tayo. Alam niyo po, isa rin po sinabi ng Bible sa 1 Peter 5:7, ipagkatiwala ninyo sa Kanya ang lahat ng kabalisahan ninyo dahil nagmamalasakit ang Diyos sa ating lahat. Alam niyo po kung ang mundo parang walang pakialam sa atin, pero ang Diyos po may pakialam po sa ating lahat. Kaya po, sa mga first time po namin nakasama, part of our program po ay nag-aanyaya po tayo dito po sa dakong unahan ng mga kapatid po natin na meron pong tanging kahilingan at pagkapasalamat. At kami po ang inyong manggagawa po dito with Jack Maricar. We will pray for you. Tinatawagan din po natin yung ating mga kids dito sa kaliwang bahagi ng aking lugar ay tinatawagan upang kayo din po ay maipanalangin. Sige po, sa mga kapatid po natin na meron pong tayong kahilingan at magkapasalamat, kayo po inanyahan dito po sa unahan. At sa mga hindi po lalapit, pwede na po kayo maupo. Amen. Come on, yung mga kids natin, pag-pray namin kayo. Yan. Very good. Sige po, habang kayo po ay lumalapit dito, tayo po ay manalangin. Aming Diyos, nagpapasalamat po kami sa umagang ito. Sabi po ng iyong mga salita, lumapit kami sa iyo. Ibigay namin ang nararapat na pagsamba, pagpupuri sa iyo ngayong umaga. Salamat po. Alam niyo po ang panalangin po ng aking mga kapatid. Alam niyo po ang kanilang pagpapasalamat. Alam niyo po, Panginoon, ang laman ng kanilang mga puso, Panginoon, at kagalakan po sa aming mga lingkod niyo po, Panginoon, na may panalangin po sila, O Diyos. Kasama na aming panalangin ay pagdalangin din po namin para sa kapakanan ng aming bansa, ng aming bayan, Panginoon, ng buong mundo, Panginoon, na nakaranas po ng matinding krisis ngayon sa mga panahong ito. You are totally in control of everything, Lord God, of what's happening, Panginoon. Hindi namin to kayang kontrolin, Panginoon. Hindi namin kayang pigilan ang pagtaas ng presyo ng krudo, Panginoon. Pero Lord, you are still on your throne, Lord God. You are totally in control of everything, Panginoon. Sinasamba ka po namin, pinapupurihan ka po namin, Panginoon. Maging sa lugar na ito, Panginoon, ng, kung saan po natayo, Panginoon, ng iyong iglesia, Panginoon. Inilalapit po namin sa iyong bawat isa, ang bawat pamilya, ang paaralan, Panginoon, ng Shalom Christian Academy. Idinadalangin po namin sa iyo, Diyos. Panginoon, ang umagang ito, punong-puno pong puso po namin ng pagpapasalamat. At Lord, alam ko po, Panginoon, may mga kapatid din kami na may panalangin, may mga personal po na dalangin sa kanilang mga puso. Sabi po ng iyong mga salita na may kalakip na utos at pangako, ipagkatiwala po namin sa iyo ang aming mga alalahanin. Sapagkat napakasarap pakinggan, Panginoon, na meron ka pong pakialam sa amin, Panginoon. You cares for us, O God. Maraming salamat po. At sa oras na ito, sa pagkapatong po ng kamay ng iyong abang lingkod, Panginoon, ipagpalain niyo po ang mga batang ito, maging ang mga magulang po namin, mga kapatid, Panginoon, nandito sa dakong unahan. Sa ngalan po ng aming Panginoong Yesus.
Panginoon, sa iyo po ang lahat ng papuri, pagpapasalamat at pagkilala sa lahat ng ginawa niyo po sa buhay po naming lahat. Ito pong aming dalangin sa ngalan ni Jesus. Lahat po tayo magsabi ng Amen and Amen. Good morning po and God bless you. Palakpakan po natin minsan pa ang ating Diyos. Amen and Amen. Pinupuri po natin ang Panginoon ngayong umaga at meron po actually tayong Facebook Live, no? Kung ito po ay kaya niyo ibahagi sa inyong mga kamag-anak, kaibigan, kung pwede niyo po silang itag para sila po ay makasama sa ating pagsamba ngayong umaga, ay mangyari po na inyo po silang i-connect po sa ating Facebook Live. So, may mga bisita po tayo ngayong umaga, pero bago po ako magpatuloy, gusto ko lang pong tawagin po ang ating Jack Maricar para mas makilala po niyo po kami. Yan, kami po ang naka-assign po dito. Ngayong nakita niyo po kami ngayong umaga. No, sa mga bisita po natin, si Jack Maricar Natividad at Pastor Emil Natividad. Yan, palakpakan naman natin ang ating Diyos. Thank you, Jack. At pangalawa, pwede ba nating patayuin po yung ating mga bisita ngayong umaga na ating pinanalangin at dinala ngayong umaga? Pwede mo ba kayong tumayo? Yan. Sige, ma-welcome po kayo dito sa ating church. Sige po, Iron God Bukay, welcome po natin silang lahat. Good morning, good morning. Makakaupo na po kayo. At bago po tayo mag-aral po ng salita ng Diyos, ay of course, isa po sa napakaraming kwento ng buhay po natin ay kung paano po natin naranasan ang pag-ibig ng ating Diyos. Tatawagin po natin ang isa po sa ating kapatid upang ibahagi po niya ang kanyang karanasan sa pagkakilala sa ating Panginoon. Tawagin po natin si Nanay Myrna. Palakpakan po natin ang Panginoon. Isang magandang umaga po sa atin lahat. Ako nga po pala si Myrna Mariano Cabral, na taga Purok 5 po. 71 na po ang edad ko. Ako po, i-share ko po ang aking mga naging karanasan sa buhay. Ako po kasi, dati akong mabait, pero mula nung nag-asawa po ako, hindi ako nakatagpo ng lalaki para sa akin. Naging magulo po ang buhay namin. Kasi wala kaming ginawa kundi mag-away. Sa kabila na talaga hindi ko siya ginusto. Nagkaroon lang po talaga ng pagkakataon na siya ang napangasawa ko. Hindi po kayo maniniwala sa totoo. Munti ko na po sa napatay sa dala po ng problema dahil madalas po wala siya sa aming buhay. Madalas na doon siya sa ibang kumabilang bahay po, ganon. Kaya magulo po ang buhay ko noon. Nagkakasakitan po kami talaga. Nag-aaway araw-araw, naririnig ng mga tao. Pero kinaya ko po lahat ng iyon. Nagkaroon po kami sa kabila ng magulo ang buhay ko, naka-4 pa po kaming anak. Pero sa tulong po ng ating Panginoon Diyos, nakatapos po ang 3. Meron pong isang naging pasaway kasi pahirap daw po ng pahirap, hindi na daw po niya kaya. Mabuti naman po at inamin niya kasi ako po talagang hirap na. Pinilit ko pong makapagtapos sila para gumanda ang kinabukasan nila. Kaya ako po nagpapasalamat sa ating Panginoon Diyos at nakatapos po ang mga bata. Sa kabila po ng kaguluhan, meron pa po isang nangyari sa buhay ko. Ako po nabaon sa utang. Halos hindi na po ako makatulog. Kasi araw-araw po may naniningil sa akin. Kaya po, tinawag ko po si Lord. Sabi ko sa Kanya,
Lord, sabi ko, hindi ko na to kaya. Sabi ko ganyan sa kanya. Tulungan mo ako. Sabi ko ganyan. Hindi alam to ng aking anak na ako po sabi ng anak ko Nay, bakit ang payat mo? Siyempre, tumatanda na, kaya payat. Konti na lang halos yung kinakain, tapos hindi pa makatulog sa gabi. Umamin ka, Nay, hindi totoo yan. Sabi ganyan, nakasupport naman kami para sa'yo. Oo nga, sabi ko, di ba, tingnan mo, ang tanda-tanda na ng nanay mo. Sabi ko ganyan sa kanya. Hindi talaga ako naniniwala. Sabi niya ganyan. Nagkaroon pa ako ng mga utang. Nakipagsabayan ako sa iba. Halos lahat po ata ng co-op inutangan ko na. Meron pa pong motor, meron pa pong Bombay, at meron pa po sa mga tao. Kaya, alas 7 na po ng gabi, talaga. May kumakatok pa. Sino yan? Si ganun, sabi nga, sige, pasok. Kukunin ko na yung 1,000 na inutang mo. Uy, gabi na, bukas na. Sabi ko, hindi ka pwede, may babayad ako sa asa. Naku po, sabi ko, paano gagawin ko? Wala pa talaga. Sabi ko ganyan, uy, basta ka, gumawa ka ng paraan. Ayan, naalaman po ng anak ko. Ano yan, Nay? May utang ako. Sabi ko ganyan, magkano? 1,000. Sige, sabi ganyan, i-Gcash ko na lang, sabi ng anak ko. Ayun. Tapos po, talagang humingi po ako ng tulong sa ating Panginoon Diyos na tulungan niya po ako. Sandali po, dininig ni Lord ang mga panalangin ko. Lahat po ng utang ko, nabayaran po agad-agad. Kaya napakabuti po ng ating Panginoon. Basta po, huwag mo po siyang kalilimutan. Nandiyan lang siya parati sa tabi niyo. Kaya talagang napakaswerte ko po sa Kanya. Nagkaroon pa po ako noon na nagkasakit po ako ng COVID-19. 3 po kami, yung anak ko, si Mary Ann, saka si Marvin. Dinala po kami doon sa Lingad. 50-50 na po kami. Hindi na po kami kumakain. Wala po kami panlasa. Tumawag po uli kami kay Lord. Lord, pagalingin mo kami kasi marami pa kaming dapat na gawin sa buhay. Ang mga bata, kawawa. Kung mawawala ako, sabi ko ganyan. Dahil yung asawa ko po talagang kilala ng lahat na maluko. Kaya, ayun po, nagkaroon po ako ng lakas na tinawag ko po si Lord. Gumaling po ako. Pati po yung anak ko. 10 days po ako sa Lingad, tapos po yung anak ko naiwan pa ng 1 week. Gumaling din po siya. Kaya napakarami pong pagsubok na dumating sa buhay ko na hindi ko po malilimutan. Tanging ang Panginoon lang pong Jesus ang ating nagtulong sa lahat ng aking mga problema. Kaya ngayon po, sabi ng hipag ko, ate, may bagong utangan. Sabi ganyan. Ay, sabi ko, nakatapos na ako dyan. Sabi ko ganyan. Ayoko na. Kahit 20,000 pa yan, kahit 50,000 pa yan, ayoko na. Kasi hinango na ako ni Lord sa pagkakautang. Tapos wala na akong problema. Nakasupport naman ng mga batang pinag-aaral ko. Sabi ko ganyan. Sila po ang tumutulong sa akin sa ngayon kahit wala akong hanap buhay. Talaga pong maswerte ako dahil pinagpala po ako sa aking mga anak. Hindi man po ako siniwerte sa aking asawa. Siniwerte naman po ako sa aking anak. Kaya Lord, narito po ako sa inyong harapan at muling nagpapasalamat sa mga tulong na pinagkaloob mo po sa akin. Hinango mo po ako sa problema ko. Hinango mo po ako higit sa aking mga utang.
Ngayon po, talagang maraming salamat at tinulungan niyo po ako sa lahat ng oras. At Lord, thank you sa lahat ng mga tinulong mo po sa amin. I love you, Lord. Kaya maraming po salamat sa lahat ng mga tumulong. At ako po ay napunta sa kapilyang ito. Nandiyan po sila, pastor, sila Jack. Saka po si Lali, saka po si Sister Lala. Sila po ang mga gumabay po sa akin para po naging mabait po ako talaga. Dati po ako po ang tinatawag ng Amazona ng Purok 5, palaaway. Palaaway po ako talaga. Pagka narinig ko pangalan, ano yan? Ano yan? Pinag-usapan na naman niyo ako. Sige, sabi ko ganyan. Lumabas ka dyan, sabi ko ganyan. Nandito na ako, harapin mo na ako. Hindi ka ako talikuran na kung ano-ano sinasabi mo sa akin. Oo, aminado ako, marami akong utang. Bakit ikaw? Wala kang utang. Ganyan sa kanya. Pero talaga pong napakabuti talaga po. Wala po akong, meron man pong, maliit lang po. Kasi meron po kaming card na sinasabi, savings lang po iyan. Kaya, Lord, thank you po sa lahat-lahat ng tulong niyo po sa amin. At talaga pong number 1 ka sa puso ko. I love you, Lord. In the name of Jesus, amen. Salamat po, Nanay Mirna. At isa lamang po ang kwento ni Nanay Mirna na kayang-kayang baguhin ng ating Diyos. Alam niyo po, ang buhay natin talaga imperfecto at maraming kwento pa na pwede pong marinig po natin. Pero alam niyo po, higit sa lahat, ang Panginoon po ang gumawa po sa buhay ni Nanay Mirna. At itong lugar na ito ay isang lugar po, itong kung saan po nandito tayo lahat ngayon, ay lugar kung saan doon po natin na pag-aaralan ng Word of God. Nakarinig po tayo ng iba't ibang kwento ng buhay, kung paano po sila binago ng Diyos. At higit sa lahat, kung ang tingin sa inyo, Nanay Mirna ng Purok 5 ay Amazona, pero pagdating natin sa Panginoon, tayo ay anak ng Diyos, binago po niya, magiging matapang na sa kanyang pagbabahagi ng salita ng ating Panginoon. Hindi po madaling tumayo dito sa harapan pero salamat sa kalakasang binigay sa inyo ng ating Diyos. Again, magandang umaga po sa ating lahat at nais ko po magpakita ng ilang mga larawan. Sa panahon po natin, ay kagabi na-check ko yung price ng crudo dyan sa may Dream Oil. So 99.03. So next week daw ay magdadagdag uli sila ng presyo ng diesel. Sino ba mga naka-diesel dito? Parang ayaw nyo na magsasakyan, puro lakad na lang at tricycle, di ba? So yung price ng gasoline ay 82, kung di ko nagkakamali, check ko kagabi. So 82, 88, yan. So, ibig sabihin po talaga, tumataas. At nag-check po kayo ng umaga, next week or this coming week, ganito po kataas yung itataas ng diesel at gasoline. So, parang ano na magtrabaho, sobrang taas po ng pamasahe. Tingnan niyo po yung nangyari, no? It really affects yung domino effect po ng nangyayari po sa Middle East. Naapektuhan po tayong lahat. Nakabasa rin po ako ng post para daw mahal na araw ngayon dahil konti na lang ang bumabiyahe. Which tama naman po, no? Dahil parang sa mga kapatid po nating pumapasada, parang lugi na po sila. Dahil po, minsan di naman lahat ng kanilang biyahe ay puno, yung kanilang mga biyahe. Pero ito po yung kinakaharap ng ating bayan po ngayon. Sa pangalawang slide po natin or pangalawang mga larawan po, isa po sa mga gusto po nating bigyan po ng connection po sa ating pong pag-aaral ngayon. Imagine a farmer na meron pong dalang mga buto. Okay. Itong mga buto po na ito ay nakalaan upang itanim. Tama po? Imagine a farmer, kung kanya itong hahawakan lang, yung buto po ay napakaraming potentials. Ibig sabihin po sa isang buto, pwedeng magbunga ito ng marami. Okay. Imagine a farmer, kung kanyang hawakan lamang ang buto, hindi ito magiging mabunga o hindi natin makikita ang bunga ng mga buto na ito. Pero sa larawan po natin, sa paghahasik po ng mga farmers sa mga buto na hawak po nila,
it shows us the potentials of many palay or maraming tanim, maraming prutas na kanyang ibubunga. Ang isang buto po ng mangga na itatanim, hindi po natin alam kung ilan ang pwedeng ibunga po nito. Tama po? Unless ito po ay matanim. Hindi natin makikita yung pag-grow po niya hanggang ito ay hindi po natatanim. But when a farmer decided to scatter the seeds, that will be the only time na magkakaroon po ng growth o magkakaroon po ng fruitful season ng buhay po natin. In our study ngayong umaga po sa ating lahat, sa ating pong series pa rin po na No Other Gospel, in Acts chapter 8, sa mga early believers po, makikita po natin kung paanong nahasik po sa kanila ang Word of God, kung paanong tinanggap po nila ang mabuting balita. Alam niyo po, napakagandang balita ngayong umaga, yung kanilang good news na tinanggap ay hindi po ito nanatili sa puso po nila. Pero alam niyo po, may pangit po na nangyari during their time sa Acts chapter 8, 6, 7, and 8. Pero yung pangit po na pangyayaring na yun, because yung Word of God ay natanim sa puso po nila, at sila po ay nag-scatter all over the Asia, nagkahiwa-hiwalay, alam niyo po, nagkaroon ng malaking effect yung good news sa buhay po nila. Just like kay Nanay Mirna kanina, ang tingin ng tao sa kanya ay ganito. Pero alam niyo po, ang salita ng Diyos, kapag natanim po sa puso ng isang tao, nagtitake effect po ito sa lifestyle po natin. Kapag ang salita ng Diyos ay natanim at nagbunga sa puso po natin, alam niyo po, hindi po ubrang magkakaroon ng pagbabago, mabuting pagbabago, at hindi po ubrang ang tao po ay maninibago sa atin kapag nakita po yung matinding pagbabago sa buhay po natin. At yun po yung gusto po nating tingnan ngayong umaga, na ang mabuting balita kailanman po ay hindi pwedeng pigilan. Amen? The good news of Jesus Christ cannot be stopped. Ito po yung gusto natin maging title ngayong umaga. Alam niyo po, nung ang balita po, whether it is bad news or good news, kumakalat po yan. Tama? Online, sa mga group chat po ng family, kapag may bad news, may good news, lahat sineshare po yan. So kapag na-receive ang good news, bad news, ipo-forward po yan. Okay? At hindi na pipigilan yan unless wala mag-forward, unless wala magkwento. And same is true with the good news po na pag-uusapan natin, pinag-uusapan po natin, hindi po ubrang mapigilan ang ginawa ni Jesus Christ sa ating lahat. Bakit po? Dahil very timely at this very moment, marami po ang takot, marami po ang worried, marami po ang anxious about what's happening. Ang iba po ay bumalik sa work from home. Tama po sa iba, no? Work from home dahil nga po sa nangyari po sa atin. We are not in control of what's happening, but with the message of the Lord Jesus Christ sa ating pong pag-aaralan ngayong umaga, tingnan po natin, may mga pangit pong nangyari sa atin. May mga separation, may scattering na nangyari sa atin. Pero alam niyo po, sa lahat ng pangit na nangyari sa buhay ng isang tao, may maganda pa rin tayo makikitang layunin ng ating Panginoon. Ang ating pong pag-aaralan po ay yung buhay po ni Philip sa Acts chapter 8 na kung saan siya po, sa pagkatawag sa kanya ng Panginoon, sa pagkapili po sa kanya, alam niyo po, sa isang ordinaryong tao ay kayang gamitin ng Panginoon just to spread or to scatter, to share the good news of the Lord Jesus Christ. At yung karanasan po nila Felipe, yung karanasan pong ito ang nagbunsod po sa kanila upang hindi po sila mapigilan sa kanilang layunin ng buhay po nila. Lahat po tayo ay may tinatawag na mission. May purpose po tayong lahat. And even if it is your first time to attend a service like this, alam niyo po, hindi po nagkamali ang Diyos na nandito po kayo ngayong umaga. Kaya salamat po for responding po sa nag-invite po sa inyo dahil may magandang ginagawa at gagawin ng Diyos sa buhay po ninyo at sa aking buhay. At yun po yung ating susubukan po na makita ngayong umaga that even in the situations like this early believers po, may persecution dahil po sa kanilang masigasig pong paghahayag ng salita ng Diyos, ay ang iba po sa kanila ay pinatay, ang iba po sa kanila ay pinipigilan. Pero alam niyo po, kahit sa kanilang karanasang nagkaiwa-hiwalay po sila, at saan man po sila mapadpad, bit-bit po nila yung purpose po nila, yung mission po nila, na ipangaral si Jesucristo saan mang dako.
Again, sometimes God allows things to happen sa buhay po natin, new places, new situation, difficult season, mataas na bilihin, but itong mga uncomfortable season ng buhay po natin, painful situation ng buhay po natin, pinoposition tayo ng Panginoon para doon sa purpose niya sa buhay po nating lahat. Acts chapter 8, 4-8 says, "But the believers who were scattered preached the good news about Jesus wherever they went." Pwede po ba natin sabihin yung wherever? Ang mga unang mananampalataya, kahit sila ay nagkahiwa-hiwalay, nagkawatak-watak, ay ipinangaral pa rin po nila ang ating Panginoong Kristo saan man po sila napadpad. Verse 5, Philip, for example, went to the city of Samaria and told the people there about the Messiah. Crowds listened intently to Philip because they were eager to hear his message and see the miraculous signs he did. Many evil spirits were cast out, screaming as they left their victims, and many who had been paralyzed or lame were healed. So there was great joy in the city. Imagine, may persecution, nagkahiwa-hiwalay, pero ang ganda po nung naging epekto ng kanilang pagpapatuloy sa paglingkod sa Panginoon. Many people ay nakinig sa pinapangaral po ni Felipe. Nakaranas po sila ng himala. Literal po na yung mga paralitiko nakalakad, nakakita ang mga bulag, dahil po sa kapangyarihan ng Panginoon, and the greatest miracle na naranasan po nila ay naranasan po nilang kapangyarihan po ng mabuting balitang ipinangaral po sa kanila. And tinan niyo po, ano ang naging epekto po sa buong syudad ng Samaria? May matinding kagalakang naranasan po ang lugar na ito. You see, ang isang lugar po ay nakaranas po ng hopelessness, marami pong kaguluhan, karahasan, but when the good news of Jesus Christ preached, there will be great joy. And that is our prayer in our nation, in the world right now. Dito po sa lugar po ng Gatbuka, na ating ihayag po ang mabuting balita so that this place, this barangays, itong bayan na ito ay magkaroon po ng tunay na kagalakan mula sa ating Panginoon. Let me share to you our big idea for this message. Even the most, sabay-sabay nga po nating basahin. Ready? Read. Even the most difficult times become opportunity for God's message to reach across when Christ is at work. Kailan po ba tayo nagiging prayerful? Kapag wala na tayo madukot, di ba? Kapag tayo ay may karamdaman, grabe yung prayer natin. Tama, mali. Di ba? Doon tayo sobrang lumuluhod sa prayer kapag walang-wala na. Kapag tayo ay nasa jeep na ang bilis ng takbo, prayerful tayo doon. Kasi di mo alam, baka mabunggo ka, baka kung saan mapunta yung jeep, di ba? And God sometimes shakes us, gives us uncomfortable situation or difficult moment para gawin niya itong opportunity. Sabihin niyo po yung word na opportunity. Alam niyo po, minsan yung invitation ngayon sa inyo ng mga nag-invite sa inyo, noong una siguro ayaw ninyo kasi, ang aga-aga, 8:00. Ang aga naman ng simbahan, pero alam niyo po, yung umagang ito will be a great opportunity for you to hear the good news of the Lord Jesus Christ. Amen? Kaya good job sa mga nag-invite, palakpakan naman natin. Good job, yan. So, tandaan po natin, mga kapatid ko na sa lugar na ito, kahit po sa napakahirap na sitwasyon ng buhay natin, ito po ay pwedeng gawin ng Diyos na opportunity. Ang mensahe ng kaligtasan ng Panginoon can reach across because of your situation dahil alam nating si Kristo ay kumikilos at gumagawa sa buhay nating lahat. Kaya lahat po tayo na nandito po sa lugar na ito, it's a great opportunity for us to hear God's message this morning. So, kung ang Diyos po is at work, even in your darkest moment, po, may malaking impact sa buhay po ng isang tunay pong mananampalataya ang mabuting balita. So ipinangaral po nila ang mabuting balita kahit na sila po ay nagkawatak-watak. Ano pong ginawa po nila?
they preach, pinangaral. Shinare po nila yung kanilang testimony. Kinuwento po nila yung magandang bagay po na ginawa sa kanila ng ating Panginoon. Kung meron pong good news, may bad news. Okay, ang sabi ng Bible, sa Romans 3:23, yan, lahat daw po tayo makasalanan eh. Tingnan nyo nga po yung katabi nyo, makasalanan po yan. Yan. Nginitian mo pa, no? Makasalanan ka. Same lang naman tayo, di ba? Makasalanan daw tayo sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino mang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Sa pagiging makasalanan ko, may kabayaran pa. Okay, basahin nga natin nasa baba na verse. Ready? Read. Sapagkat, ano daw po ang kabayaran ng kasalanan natin? May kamatayan. Pero, sa bad news po na ito, may pag-asa. Ngunit, ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. And then, ito ang good news. Next verse uli. Yung unang Korinto 15:3-4, sapagkat ibinigay ko sa inyo bilang pinakamahalaga sa lahat, ang tinanggap ko rin. Sabay-sabay po tayo, na si Kristo'y tulad ng sinasabi sa kasulatan, inilibing siya at muling nabuhay sa ikatlong araw, tulad din ng sinasabi sa kasulatan. May bad news, may good news. At ito po yung pinangalat. Inihayag po ng mga mananampalataya na napunta sa Samaria. At nung sila po ay nagkahiwa-hiwalay, iisa po ang kanilang baong mensahe. Si Jesucristo ay namatay, si Jesus ay nalibing, pero after 3 days, muli po siyang nabuhay. Iniisip minsan ng tao, parang pag sinabing preaching, it's all about pastor, it's all about people po na nag-aral po ng matagal na panahon sa paaralan ng Biblia. Pero alam niyo po, ang binanggit po dito ay not pastors, but believers. Ang bawat mananampalataya po na mayroon pong malinaw na karanasan sa Panginoon, saan man tayo dalhin ng Diyos, dadalhin po natin ang mabuting balita. Hindi po sila nadala ng kanilang mga traumatic experiences or grievances of what is happening on that time. Bakit po? Kasi nga po may persecution eh. Ang tao po kapag nakaranas ng sakit sa buhay or traumatic experiences, of course, dala-dala po natin ang kwento na yan ng painful experiences. But take note, yung kanilang situation that time, hinahabol po sila para patayin. Traumatic po ba yung hinahabol ka para patayin? Di ba? Nagsasabi ka lang naman ng good news tapos papatayin ka? Mas nakaka-trauma siguro yun. Pero ngayon, di ba pag sinabing traumatic na, di ba parang nasigawan lang, napagalitan lang ng teacher, traumatic na. Pero nung panahon natin, sino bang napitpit pa ng guro dito nung elementary, di ba? Dahil mahaba yung koko, di ba? Ngayon, konting galaw lang, di ba? Talagang masama na loob, nagtampo na, di ba? Pero take note, itong mga taong ito, pinapapatay sa pangangaral ng salita ng Diyos. And it could be a traumatic for them, but hindi po sila nagpadala sa kanilang present situations po nila na sila po inuusig. Buong tapang po nila silang tumayo upang ipangaral po ang salita ng Panginoon. They preach the word, period. Yun po ang kanilang ginawa because they love God, because they understood ano po ang ginawa ng ating Panginoon. So tandaan po natin, let's remember the role of every believer is evangelism. Ang role po ng bawat mananampalataya ay pangaral po natin. Kahit saan man po tayo dalhin ng ating Panginoon. These people were not apostles. They were not the disciples na tinawag ng Panginoon, but they carried the good news with all of their hearts kahit na may persecution. Tandaan din po natin, may kapangyarihan po ang mabuting balita na kayang baguhin ng isang tao at ito ay hindi po nakakonfide lang noong time na ito sa Jerusalem. But it's a fulfillment of God's promise po dun sa Acts 1:8. You will be my witnesses in Jerusalem, in Judea, and in Samaria, and to the ends of the world. So the gospel go across beyond boundaries. So ibig sabihin po, hindi lang po pang church ang gospel. Hindi lang po pang church ang mabuting balita. Sa lahat ng barangay ng Kalumpit, dapat pong marinig ang mabuting balita ng Panginoon.
Amen? Yan. Kaya po magandang gamitin natin yung platform po ng Facebook, yung position na binigay sa atin ni Lord. Gamitin natin to upang ipahayag po natin ng Word of God. And we are called to be faithful. Maging tapat po tayo sa panahon po natin at hanggang sa panahon pong ibibigay ng Diyos sa atin. And to carry the mission of Christ. And God's plan will prevail no matter what. Ibig sabihin po, hindi mo mapigilan ang plano ng Panginoon. Kahit na may bagyo, may unos, may digmaan, kahit po umabot po ng 1,000 yung krudo na yan, ang pag-ibig ng Diyos hindi po natin mapigilan. Amen? Nakakatakot po yun. Totoo naman po talaga dahil paano na lang yung sweldo, paano na lang yung future natin. Pero tinapos na po ni Lord yung lahat eh. Yung mga takot ng buhay po natin, it's already done. So tandaan po nating lahat, ang Diyos nagdadala po ng mga magagandang resulta sa buhay po natin. Sa bawat persecution, bawat suffering ng isang mananampalataya. And God is really good and God is faithful to bring everything na pinasimulan po niya sa buhay po natin into completion. Kaya lang alam niyo po, ang temptation sa atin, mag-quit. Ayoko na. Ang hirap. Pero niyo po, God is telling us today, do not quit. May blessing po sa suffering. May blessing po sa persecution. Ano po yung blessing po na yon? Many people will know God. Many people will call upon the name of the Lord Jesus Christ. So, saan man po tayo dalhin at ilagay ng Diyos, dalhin po natin ang mabuting balita ng ating Panginoon. Number 2, God uses ordinary people to preach the good news. Not only the disciples of Jesus Christ, not only the apostles, but every true believers of the Lord Jesus Christ. Ang binanggit po sa verse 5 ay si Philip. He's not part of the 12. He's not part of that magic 12 ng ating Panginoong Jesucristo. But, ginamit ng Panginoon ang buhay ni Philip, an ordinary guy, para po i-accomplish yung purpose ni Lord sa buhay po niya. And same is true in your life, kaya kang gamitin ng Panginoon sa iyong pamilya, sa iyong paaralan, sa iyong community, kaya ni Lord. Amen ba doon? Yan, si Lord po hindi natin kayang pigilan yung kanyang plano para sa ating lahat. Ang sabi po ng verse 5, Philip, for example, went to the city of Samaria and told the people there about the Messiah. Same purpose, to proclaim the good news, to preach the good news. Sa Tagalog po, nagpunta si Felipe sa lungsod ng Samaria. Samaria is a place where kilala po yung discrimination. Dahil po ang mga tao po doon, ito yung mga Hudyo na nakipag-asawa po ng hindi Hudyo. Sila po yung nakipag-asawa po ng ibang lahi. So sila po ay discriminated. Pero po, hindi po sinaisip ni Felipe na ang gospel ay para lamang sa mga Hudyo. Doon lang po nila ihahayag po ito. Pero across the boundaries and the culture po ng mga Hudyo, ay kanya pong tapat na ipinangaral ang mabuting balita ng ating Panginoon. Tingnan po natin yung background po ni Philip sa Acts chapter 6, 3-7. Basahin ko po ng mabilis po, no? Kaya, mga kapatid, pumili kayo sa mga kasamahan ninyo ng 7 lalaking iginagalang, puspos ng spirito at matatalino upang ilagay namin sila sa tungkuling ito. Samantala, iuukol naman namin ang aming panahon sa panalangin at sa pangaral ng salita. Verse 5. Nalugod ang buong kapulungan sa panukalang ito, kaya't pinili nila si Esteban, isang lalaking lubos, ang pananampalataya sa Diyos at puspos ng Espiritu Santo. At sina Felipe, Procoro, Nicanor, Timon, Parmenas at si Nicolas na taga-Antioquia, isang hentil na nahikayat sa pananampalatayang Hudyo. Imagine, ang isang unbeliever na nadala sa pananampalataya, ordinary man, and yet they were filled with the Spirit, nag-aaral ng salita ng Diyos, at sila po ay pinili upang gawin ang layunin ng Diyos sa buhay po nila. Verse 6, nang iharap sila sa mga apostol, sila ipinanalangin at pinatungan ng kamay, patuloy na lumaganap ang salita ng Diyos at dumami ang mga alagad sa Jerusalem. Ano pang impact ng buhay ng isang ordinaryong tao na hindi po sa kanyang sariling lakas nag-operate? It's all about the power of the Holy Spirit. It's all about obeying the great commandments of the Lord Jesus Christ.
may matinding impact ang buhay ni Felipe. At ganun din po sa buhay ko at sa buhay mo. Kapag pinailalim po natin ang buhay po natin sa kapangyarihan ng ating Diyos, may kayang gawin ang Diyos na hindi natin kayang isalarawan. Tanging ang pagkilos lamang po ng banal na Espiritu. Again, balikan po natin yung Acts chapter 1 verse 8. You will be my witnesses. Okay? Magiging mga saksi ko kayo sa Jerusalem, sa buong Judea at sa Samaria. Malinaw po ang utos ng Diyos. Hindi ka lang magiging witness sa church, but you will be a witness to your family, to your classmate, to your office mate, to your neighbors, to the Philippines. You will be a witness. Witness of what? Yung ginawa ni Jesucristo sa iyong buhay. Ibig sabihin po, ang isang ordinaryong taong katulad po natin, kapag binago tayo ng Panginoon, dadalhin po natin ng mainam ang salita ng Diyos. Tandaan po natin, let's remember, na kayang gamitin ng Diyos ang buhay po nating lahat. Sa kapangyarihan ng hindi po ng ating mga sarili, but through the power of the Holy Spirit. At ginagamit ng Panginoon ang ordinaryong tao para i-accomplish po niya ang kanyang layunin. Hindi po natin kailangang magkaroon ng title para ma-share po natin si Jesus Christ. Yan. Yes, next slide please. Yan. Hindi po natin kailangan po na magkaroon ng title, magkaroon ng ministry, magkaroon ng pangalan sa loob ng church para tayo po ay makapagbahagi ng salita ng Diyos. You don't need a title. Ang kailangan po ng Diyos ay availability more than your ability. So kailangan po ng simbahang ito na tayo ay maging available para po sa kaharian ng ating Panginoon. Tandaan po natin yan, availability more than your ability. Pwedeng napakagaling naman talaga natin, pero hindi tayo available para sa ating Diyos. Pangatlo, so again, ginagamit ng Diyos ang mga ordinaryong tao. Pangatlo, when the good news of Christ is preached, lives will be changed. Kapag dahayag po ang mabuting balita, ang mga tao po ay magkakaroon ng tunay na pagbabago. Basahin po natin ang talatang 6 hanggang 7. Sabay-sabay po tayo. Ready? Begin. Crowds listened intently to Philip because they were eager to hear his message and see the miraculous signs he did. Many evil spirits were cast out, screaming as they left their victims, and many who had been paralyzed or lame were healed. So again, when a person hears the good news, there's healing literally and their hearts will be transformed. Yan po ang kayang gawin ng Panginoon sa buhay ng isang taong nagbabalik loob sa Kanya. Pero tingnan niyo po ang sinabi ng Bible, may nakinig naman talaga sa mabuting balita. So the good news or the gospel must be preached and then the people will hear it or listen to it. So sa mga visitor po namin today, this message is for you. At kahit po sa mga members na po natin, ito po ay para sa ating lahat. At maranasan po natin ang matinding pagkilos ng Diyos sa buhay po nating lahat. Pastor, si Lord ba gumagawa pa rin ng himala ngayon, yung mga hindi makalakad? Yes, He is powerful. It is God's will para po sa ating lahat. Pero una pong dapat na marinig po ng tao, hindi po gumaling yung kanilang sakit, gumaling po sila sa kanilang pangwalahanggang kaparusahan. At ito po yung mabuting balita ng ating Panginoon. Alam niyo po, nag-pay attention, maigi po yung mga taong na sinasabihan po ng mabuting balita na ito. Nakinig intently, ang sabi ng Bible, ibig sabihin, kahit na magulo ang paligid, hindi po sila na out of focus because ito po yung napakahalagang mensahe po na kanilang narinig. More than an ordinary person, dinala po ni Philip at ng mga believers na ito ang pag-asa ng mga taong kailangan po nila. And when they saw how God is good to that message of the Lord Jesus Christ, naranasan po nila ang kagalingan ng kanilang sakit. Yung mga paralitiko po nakalakad. Yung mga taong may sakit, nakatanggap po more than pa dun sa binigay ng Panginoon sa kanila na eternal life, yung bonus ng Lord sa kanila, nakaranas po sila ng kagalingan. At ang mga taong
inaalihan po ng masamang spirito ay naranasan po ang kagalingan mula sa Diyos. Broken hearts are healed, addictions are broken, hope is restored. And today, in our time, wala man po sigurong sabihin natin maraming mga pilay, maraming bulag sa panahon natin na kasama natin, pero it could be your heart that is broken. It could be your heart that is blind. It could be your eyes that you cannot see the plan of God in your life. But today, ang mensahe po ng Panginoon para sa ating lahat, kagalingan at kalayaan mula sa ating Panginoon. Hindi man po literal na ikaw ay hindi makalakad, pero baka yung pananampalataya mo hindi makalakad sa pananampalataya dahil sa dami mong nakikita sa iyong paligid. Pero hayaan mong ang mabuting balita ng Diyos ang iyong marinig at makaranas ka ng kagalingan mula sa Panginoon. Sa pagiging durog, muli kang buuin ng Panginoon. Sa pagiging adik sa maraming mga bagay sa panahon natin ngayon, pagalingin ka ng Panginoon at makalaya tayong lahat. At kung ikaw man po ay wala ng pag-asa, gustong i-restore, ibalik muli ng Diyos ang pag-asang yun sapagkat ang Diyos ang ating pag-asa. Tandaan po natin muli, we are called to share the gospel with all people regardless of their background. Because we want to see broken people ay muli makaranas ulit na kagalingan mula sa Panginoon. We want to see this nation go back again to the very heart of God, which is yung kanilang pananampalataya sa ating Panginoon. Ang buhay po natin dapat mag-reflect yung pagbabago ng Panginoon sa pamamagitan po ng kapangyarihan po ng Ebanghelyo. We must prioritize giving our full attention to God's Word and more. Meron pong isang old song, ako po elementary pa ata, narinig ko na yung song na, kailan pa ibibigay ang buhay mo't lakas sa Kanya na nagbigay sa'yo ng buhay na wagas. Yung song po na yon, nagtatanong sa atin, sa dami po nating mga pangako, dami nating mga naranasan, kailan ba natin talaga ibibigay yung buhay sa Panginoon? Sometimes parang kapag meron pong nangyayaring hindi maganda, we made a promise. Then kapag okay na tayo, balik na naman tayo sa dati nating ginagawa. Nagkasakit, Lord, sorry talaga, magsaserve na ako sa'yo. Yun na naman, bumalik na naman. Again and again, repeat, and repeat. But the challenge today, mga kapatid, kailangan po nakikita po sa buhay po natin yung tunay pong pagbabago na mula sa Diyos. And we must prioritize surrendering our lives to God every day, to the Word of God, and to the work of Christ sa buhay po nating lahat. At panghuli po, number 4, there's a great joy to those who hear the good news. Hindi po KJ ang maging believer. Hindi po KJ ang maging Christian. Hindi po KJ ang tanggapin po ang Word of God at ipamuhay po natin to. May tunay na kagalakan po dahil may impact po ang gospel sa buhay po nating lahat. May matinding nais pong ipabatid ang mensahe ng Diyos to the work of the Holy Spirit sa buhay po natin. And that is joy. Sabihin niyo nga po, joy. Alam niyo po, may tunay na kagalakan. Kahit na may persecution, kahit na may suffering, kahit na may sakit ka ngayon, dahil meron pong tunay na mensahe mula sa Diyos. Kasi po sabi ni Peter, di ba, just a little while. Di ba, ang tanongan natin, Panginoon, hanggang kailan ako maghihirap? Pero sabi sa Word of God sa Peter, just a little while, matatapos din ito. Kaya lang hindi natin alam kailan yung little while na yon. Ilang taon na, di ba? Pero bakit hanggang ngayon ang hirap-hirap pa din, Lord? Pero pipiliin ko pa rin pong i-share, i-proclaim yung gospel ng Panginoon. Bakit? Kasi lahat ng ito matatapos din eh. Dahil yung eternal joy, yung eternal life of Jesus, wala na pong sakit po dun eh. Papahirin na ng Panginoon yung bawat luha natin. Yung katabi mo ba mukhang kakaiyak lang dahil sa sobrang dami? Pakitanin mo nga, pakicheck yung mata. Baka kakaiyak lang yan kasi baka broken-hearted dyan. Yan. Napagalitan na naman sa trabaho, ng teacher, ng magulang. Pero sandali lang yan. Panandalian lang ang lahat ng yan. May joy sa ating Diyos na buhay. Ang ganda po ng description ng Bible, in that city, mayroong matinding kagalakan. Because the gospel broke down many barriers across multicultural, generational. Kasi po, hindi lang sa Jerusalem po na-preach yung good news eh. Pero grabe na nag-penetrate po ang gospel kung saan-sang lugar.
Again, hindi lang po mga taga-Gatbuka nandito. Alam ko may taga-ibang lugar pa, barangay pa. Pero alam niyo po, ang mensahe po ng Biblia, ating mo pinag-aaralan ngayong umaga, ay para sa inyo. Maranasan po natin ang kagalakan ng ating Diyos. Again, let us remember, may kapangyarihan po ang Diyos sa buhay po nating lahat. Ang mensahe na ito ay meron pong matinding impact sa buhay po natin. As we conclude this message, from Acts 8:4-8, nire-remind po tayong lahat. 1, wherever we are, we have to preach the gospel. Pag alis po natin sa lugar na ito, kung alam mong si Lord may ginawa sa buhay mo, hindi po tayo dapat makatiis sa sabihin sa kapatid mo, sa mahal mo sa buhay, sa asawa mo, honey, next week, sama ka sa akin. Kasi grabe dun, hinahayag yung word of God. 2 oras lang naman attend tayo ng church. And to all our visitor today, it is our joy to see you again next week. Yan, sana po, hindi po ito yung una at huli, pero maging simula ng ating pagsasama-samang pag-aaral, pagsamba, pagbibigay ng pagpapasalamat po sa ating Diyos. Sapagkat, alam niyo po, ang Diyos po, magbago man po, tumaas man ang presyo ng gasolina, ang Diyos po hindi nagbabago. Amen? Siya po ay tapat magpakilanman. Pangalawa, our obedience open door to many people. Kapag sumunod tayo sa Diyos, nabubuksan po ang bawat opportunity for other people to hear the good news of transformation because of the Lord Jesus Christ. And lastly, the good news of Christ brings healing and joy. Next slide po. Yan. Kanina, yung bad news natin, all of us are sinners. And we deserve punishment. We deserve hell. But our God, our good God, our just God, gave His one and only Son para po sa akin at sa inyo. Kaya po, before we end this sermon or message, to our visitor, we would like to give the challenge and the opportunity today. ABC po yan. A, admit that you are a sinner and you need a Savior. Aminin po natin na kailangan po natin ng tagapagligtas. At yun ang ating Panginoong Jesucristo. Hindi mo mahirap mag-admit. Minsan parang, okay naman ako, pastor, okay lang. Pero alam niyo po, ang sabi ng Bible, all of us are sinners and we deserve hell. And we must admit that you and I need a Savior. Letter B. Ano po yung word? Believe. Yan, believe that Jesus is the only Savior at binayaran na po ni Jesus ang dapat pagbayaran po natin. Namatay na po sa krus ng Kalbaryo. And letter C, we need to confess our sins to God and surrender your life to Christ. And from that moment, susunod na tayo sa ating Diyos, hindi na po sa ating mga sarili. Tayo pong lahat ay tumayo. Again, to all our visitors today, and pwedeng ikaw din naman na pwedeng matagal ka na dito sa church na ito, baka lumaki po tayo na inaakala po natin ang pagpunta ng langit ay dahil ang parents ko ay Christian na, ang parents ko ay part na ng simbahang ito, automatic parang ako langit na din. Pero alam niyo po, hindi po package po ang pagpunta ng langit. Pero alam niyo po, ang karanasan na meron po tayo sa Diyos ay isang tunay na pagbabago. Magbago man po ang paligid, may mga mawala man po sa atin, opportunity, loved ones, trabaho. Pero alam niyo po, itong katotohanan pong ito ng kamatayan ni Kristo ay hindi po mawawala sa atin. Why? Eternally, yung gift of grace and gift of God sa atin po, ito po yung pinangahawakan po natin. Mga kapatid, we will have this simple prayer po sa ating lahat. I-admit po natin ang ating mga sarili na tayo po yung makasalanan. Pangalawa, maniwala po, manampalataya po tayo na walang ibang tagapagligtas. Hindi po ang church na ito. Hindi po ang anumang sekta o relihiyon sa mundong ito. Hindi po yun ang makapagligtas po sa atin. Kundi po ang ating Panginoong Jesucristo lamang. So meron po akong tinay po na prayer. So silently in your, kung nasa man po kayo ngayong oras na ito, you can read it with your voice or by heart, pwede po nating sabay-sabay po itong ipanalangin. Kung nais mo po makaranas po ng kaligtasan po mula sa ating Diyos,
Hindi po actually nasa screen na magliligtas po sa atin ang ating Panginoong Kristo. Subalit ito ay panalangin po ng pagtitiwala at pagkilala sa ating pangangailangan. Tayo pong lahat po ay manalangin at basahin po natin ang nasa screen. Panginoong Hesus, inaamin ko na ako ay isang makasalanan at humihingi ako ng iyong kapatawaran. Naniniwala ako na ikaw ay namatay para sa aking mga kasalanan at muling nabuhay. Tinatanggap kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Tatalikuran ko ang aking mga kasalanan at susunod ako sa iyo. Salamat sa iyong pag-ibig at sa kaloob mong bagong buhay. Sa iyong pangalan, ako'y nananalangin. Amen. Panginoon, maraming salamat po. Ang good news ng aming Panginoong Kristo ay hindi po mapipigilan kahit na po ng anumang nangyari sa aming kapaligiran. Ito po yung magandang pagkwentuhan po namin. Marami po kami na pagkukwentuhan sa buhay, marami po kaming ibang taong pinagkukwentuhan, Panginoon. Pero bakit hindi po namin pagkwentuhan ang ginawa niyo po sa buhay po naming lahat? And most especially, ma-share ito sa mga nangangailangan makarinig po nito. Ipina-realize din po sa amin ng Acts 8:4-8 na ang mga ordinaryong tao, Panginoon, na nakaranas ng kapangyarihan ng gospel, Panginoon, ay nagkaroon ng katapangang ibahagi ang word of God kahit na may persecution, kahit po nagkawatak-watak po sila. Yung kanilang pagkakawatak-watak pala, Panginoon, ay naging fulfillment na yung sinabi sa Acts chapter 1 verse 8. You will be my witnesses into all the world. Panginoon, hindi po aksidente ang aming pong pagkikita-kita ngayong umaga. May dahilan ka po sa bawat isa po sa amin. Salamat po sa mga first-timer po namin nakasama ngayon. Hindi pa po namin sila kilala personally, pero mas higit at kilala niyo po sila, Panginoon. Alam niyo po ang kanilang mga personal po na dinaraanan, nararanasan, pero Panginoon, hawak mo ang kanilang mga buhay. At kung sila man po ay nagkaroon ng desisyong isuko ang kanilang buhay sa iyo, alam ko, Panginoon, i-honor niyo po ito. At tulungan niyo po kaming lahat na lumakad sa iyong kalooban at nais, Panginoon, sa buhay po naming lahat. Ang araw na ito ay araw ng pagkapahayag namin, Panginoon, ng pagsusuko ng buhay po namin sa iyo at pagsunod bilang aming Diyos at Panginoon ng aming buhay. Maluwalhati ka po sa buhay po naming lahat. Sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen and amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. God bless you. Good morning po sa ating lahat. Good morning po, Pastor. Sige po, good morning po uli. We thank the Lord for gathering us once again as a church to worship Him and sing praises to Him. We also thank the Lord for the life of Pastor for once again delivering us the good news. And also we thank the Lord po sa buhay ng mga bago nating nakasama. No? Masaya po kami na makasama namin kayo and sana po next week ulit at sa mga susunod na linggo. And ngayon po, dadako po tayo sa ating pagkakaloob. And for our call to giving, makisuyo lang po ako na samahan niyo ako sa pagbasa ng ating salita ng Lord. No, if you have your Bibles with you and if you have your gadgets with you, pakibukas po ang ating Bible sa Luke chapter 16, verse 10 to 11. Sabi doon, one who is faithful in a very little is also faithful in much. And one who is dishonest in a very little is also dishonest in much. Verse 11, if then you have not been faithful in the unrighteous wealth, who will entrust to you the true riches? So this message, mga kapatid, ng ating Panginoon is located sa dulo ng isang parable, no? Particularly about the parable of the unjust steward. So sa mga di po nakakaalam, meron pong rich man daw and meron siyang katiwala. And then suddenly, nalaman niya na yung rich man, o yung steward, so winawaldas yung pera ng rich man. So ang nangyari is gusto nang tanggalin ng rich man yung kanyang katiwala. And after mawalan ng trabaho daw nung
nung manager or nung steward, ang ginawa niya is, pinatawag niya lahat ng may pagkakautang sa kanya. So ang ginawa niya, binawasan niya yung mga utang ng mga tao. For example, meron kang utang na 1,000, 500 na lang ibayad mo. So, sabi doon, ginawa na yon, so those people would feel grateful to him. And later, after niya wala ng trabaho, patuloyin siya ng mga tao. So, technically, nagkaroon ng, tawag yun, utang na loob sa kanya yung mga tao. So, ganon. And actually, dun sa story, kinomend yung ginawa ng steward for being wise and intelligent. So, syempre, matalino nga naman siya. Mawalan siya ng trabaho, may mga tao na magpapatuloy sa kanya. And yes, mga kapatid, the Lord also wants us to be wise and intelligent sa pag-manage ng ating wealth and possessions. But the thing is, the Lord also calls us to be faithful at hindi maging dishonest kagaya ng steward sa parable. And in giving, mga kapatid, it's not about the amount or hindi daw po sa kung gaano kalaki yung kaya nating ibigay or ibibigay natin. It's about our faithfulness sa ating Lord. And faithfulness, mga kapatid, is measured by what we do with what we have. It's about kung ano daw po yung ginagawa natin sa kung ano yung meron tayo or binigay sa atin ng Lord. Kasi nga, we are stewards ng yaman na binigay sa atin ng Lord. It's not about how much we give, but how we use what God gave us. Because every offering, big or small, is an act of trust and obedience sa ating Panginoon. And know this, mga kapatid, in the little that we have, God sees our heart, and in our faithfulness, He prepares us for greater things. For the very little in the verse points to our money and earthly possessions, but the true riches na sinabi sa verse are the eternal things that come from God, and those are the one that truly last. And sa dulo ng verse, mga kapatid, sa verse 13, ito yung famous line na no one can serve two masters. Either you will hate the one and love the other, or you will be devoted to the one and despise the other. You cannot serve both God and money. Bago po tayo magkaloob, mga kapatid, hayaan niyo po akong i-lead us sa maikling panalangin. Lord, we thank you once again sa unang pagbibigay sa amin ng iyong anak, Lord, for us to have salvation, Panginoon. And we also thank you, Panginoon, sa ability, Lord, to matanggap ito ngayon sa pamagitan, Lord, ng Holy Spirit in our midst, Panginoon. At muli, Panginoon, sa pagbabalik ng iyong anak, Lord, we will have joy, Panginoon, dahil makakasama ka namin, Ama. Lord, we thank you, Panginoon, sa umaga muli na ito, Lord, sa aming pagbibigay, Lord, masumpungan mo ang bawat isa, Panginoon, na faithful, Panginoon, sa lahat ng ipinagkaloob mo sa amin. Itama mo, Lord, Panginoon, ang puso ng bawat isa. In Jesus' name we pray. Amen.
ulit. Happy Lord's Day po. Ngayon po ay dadako tayo sa ating announcements. Para po sa ating mga announcements, every Wednesday po tayo po ay merong midweek na ginaganap. 7 p.m. po ito ng gabi. Meron din po tayong Dawn Watch. Every Saturday, 5:30 a.m. per area po itong ginaganap. And then ang ating worship service po tuwing araw ng linggo, 8 o'clock po. Ang ating junior worship, every Sunday, 8:30 a.m. And then ang ating mission po, Pungo Mission, every Sunday, 3 p.m. po. And again po, bumabati po ang Gimmick family sa lahat ng sumapit sa kanilang kaarawan at anibersaryo ng kasal. Salamat din po sa ating flower sponsor po, si Kuya Jack De Castro. Ito po yung kanyang offering, pasasalamat po sa kanyang kaarawan po. Yun lamang po. Kung mayroon pa pong mag-a-announce po. Ayan, good morning po sa bawat isa. Ayan, nalalapit na po ang ating Family Day. Ang ating Gurmec Family Day nagaganapin sa Queen Maria Private Resort at 275 Paraan, Pulilan, Bulacan. Okay, ito po ay gaganapin sa April 3 to 4, Friday, hanggang Saturday, ng 2 p.m. hanggang 12 noon po. So, noong nakaraan linggo po, meron po tayong early bird discount at natapos na po yung first week natin. Ngayon naman po, Ate Hana, magkano ng ating registration fee? So ngayon naman po, from March 8 to March 22, ang adults po ay 400 pesos. Ang seniors and kids po from 10 years old and below is 350 pesos. Sa March 23 naman po to April 3, ang registration fee na po is 500 pesos. So wag po nating kalimutang magdala ng pack dinner. Yun lamang po. God bless. At meron pa po tayong, open pa po yung ating adopt a family or a member. So kung meron po kayong gustong sponsor, ayan, lapit lang po kayo sa ating program team. Salamat po and see you po sa ating family camp. Muli magandang umaga po at welcome po sa lahat po ng ating mga first-time visitors. Kami po ay nagagalak na kayo po ay aming nakasama ngayong araw na ito at sa mga susunod pa po na linggo. Para po sa karagdagang announcement, sa April 3 and 4 magkakaroon din po tayo ng baptism. Kaya lahat po ng mga nagpahayag sa amin po, sa inyong mga manggagawa na nag-decide po na magpabaptize sa darating po nating na family camp. Maiwan po tayo dito sa susunod na linggo. Tayo po ay magkakaroon po ng orientation patungkol po sa gaganapin po natin na baptism. Again po, sa lahat po ng mga nagnanais at nagpahayag na po ng desisyon na magpabaptize po, next Sunday po, right after our worship service, magkakaroon po tayo ng orientation. Ngayon din po, sa darating po na March 29, ito po ay sa linggo na po, 5:30 p.m., magkakaroon po ng gawain ang Bulacan District 1 to 4. Ito po ay ibinaba po sa ating denomination, ang bi-vocational, faithful in vocation, fruitful in mission. Ito po yung unang magiging gawain po, magkakaroon po ng vision casting, magkakaroon po ng pagpapahayag, ng orientation patungkol po dito sa bi-vocational. At ang ini-invite po lahat ng mga businessmen, mga professionals para po dito sa ating gawain. Sa lahat po ng mga professionals, mga businessman na nagnanais po na ma-equip, hindi lamang po para sa kanilang sarili, kundi para po mas magawa po natin yung atas ng ating Panginoon to go and make disciples. At ito po ay meron pong registration na 250 pesos. Kasama na po dito, included na po yung dinner po natin. Kaya sa lahat po ng mga kabataan, mga businessmen, ano po ito age hanggang 65 years old po. Baka po may nagnanais po na makasama, hindi lamang po siya limited. Baka kaisipin po natin sa bata, actually hanggang 65 years old, ito po ay pinapanawagan po ng ating bishop po. So sa darating po na linggo yon.
At ang last announcement po natin, sa lahat po ng, pwede po ba natin i-invite ang lahat ng mga first-time visitors po natin na tumayo at para makilala din po kayo ng ating mga members. Maaari po ba na lahat po ng mga first-time visitors po natin? Alam ko marami po kanina eh. Yan, maraming salamat po sa pagpapaunlak niyo po sa aming paanyaya. Sige po, makakaupo na po kayo. At ang request po namin, right after our worship service po, mag-stay po muna kayo para makakwentuhan at konting refreshment. Inire-request din po namin ang lahat po ng nag-invite sa kanila ay makasama din po natin mamaya. So sa lahat po ng invites, dito po sa gawing kaliwa, ngayon na po. At then, yung mga nag-in-invite, sa kabilang side naman po. Muli, maraming salamat po. At again po, maiwan muna po yung ating mga bisita kasama po ng mga nag-imbita po sa kanila. Salamat po. Yan. Kasi meron po kaming hinanda sa inyo na napakasarap at din yung mga kalimutang pansit. Kaya para po sa mga nag-invite at in-invite. Yan. So, basta yung mga nag-invite po, baka biglang dumami Ate Lali nag-invite no? So, kasi napakasarap yung pansit ni Ate Jane at saka ni Ate Er, kaya nako, hindi niyo makakalimutan po yun. Kapwera po sa good news po narinig nyo ngayon. So, again, dito po kami namin kayo gather mamaya. So, please stay po. Sa Wednesday po, sa mga taga-Gatbuka at Muzon, meron po tayong live celebration doon po sa kila Nanay Meli, doon sa Kubo po. So, mag-i-invite pa rin po tayo, walang katapos ang pag-i-invite at paghahayag po ng mabuting balita. And then po, Thursday, sa mga kalakihan, doon po tayo kila Pastor Amado Izon, ang ating pong monthly fellowship, alas 10 po ng umaga. So, maaari po tayo magdala ng kanya-kanya mga baon. Alam niyo po, kada fellowship namin, lagi kaming sobrang busog, sobrang dami pong dala. Kaya po, mag-invite din po tayo ng mga kapatiran, mga kaibigan po ninyo, pwede niyo pong isama sa Webes, doon po sa may Frances Purok, 4 po yung bahay po nila, Pastor Amado. Magandang umaga po tayong po lahat ay tumayo at awitin po natin ang Praise God from whom all blessings flow. And then meron po tayong closing song and then again, yung mga visitor po natin, dito po kayo sa may kanang bahagi ko po. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above the heavenly host. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Ikaw ay mabuti, ikaw ay tapat aming Ama. Maraming salamat po. At ang buong linggong itong darating sa iyong kalooban ay aming pong ipinagkakatiwala sa iyo sa lahat po ng naghahanap buhay. May mga hanap buhay, Panginoon, nag-aaral, Panginoon, ingatan niyo po kaming lahat, Panginoon. At dalangin din po namin, O Diyos, sa mga kapatid po namin na ngayon po ay meron pong karamdaman. Ang dalangin po namin ay kagalingan pong nagmumula sa iyo ang kanila pong maranasan. At sa aming pong pansamantalang pag-iwahiwalay, ay igawad niyo po sa amin, Panginoon, ng iyong basbas at bendition. Mga kapatid, tanggapin po nating lahat ng mayamang biyaya at pagpapala ng ating Amang nasa langit, ang pagligtas araw-araw ng ating Panginoong Jesucristo at ang kapayapaan buhat sa Banal na Espiritu ay sumating lahat, mula ngayon at magpakilan pa man. Amen, amen, at amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Happy Lord's Day. God bless you. Magandang umaga po muli mga kapatid. Good morning po. Sa ating po pagtatapos, bago po tayo mag-proceed sa life groups and sa mga gathering po natin dito sa ating worship hall, sama-sama po natin muling awitan, sambahin ang ating Panginoon. Worship our King. Come, let us bow at His feet. He has done great
See what our Savior has done. See how His love overcomes. He has done great things. He has done great things. Oh, hero of heaven, you conquered the grave. You free every captive and break every chain. Oh God, you have done great things. We dance in your freedom, awaken the light. Oh Jesus, our Savior, your name lifted high. Oh God, you have done great things. Be faithful through every storm. You'll be faithful forevermore. You have done great things. I know. And I know you will do it again. For your promise is yes and amen. You will do great things. Oh God, you do great things. Yeah. Oh, hero of heaven, you conquer the grave. You free every captive and break every chain. Oh God, you have done great things. We dance in your freedom, awaken the light. Oh Jesus, our Savior, your name lifted high. Oh God, you have done great things. Oh, hallelujah. And hallelujah, God, above it all. Hallelujah, God, unshakable. Hallelujah, you have done great things. Hallelujah, God, above it all. Hallelujah, God, unshakable. Hallelujah, you have done great things. You've done great things. Oh, hero of heaven, you conquered the grave. You free every captive and break every chain. Oh God, you have done great things. We dance in your freedom, awaken the light. Oh Jesus, our Savior, your name lifted high. Oh God, you have done great things. Oh hero of heaven, you conquer the grave. You free every captive and break every chain. Oh God, you have done great things. We dance in your freedom, awaken the light. Oh Jesus, our Savior, your name lifted high. Oh God, you have done great things. You have done great things. Oh God, you did great things. Oh, you did great things. Happy Lord's Day po, mga kapatid. Sige po, sa mga nag-invite,